Ay, mag-go na ba? Kala ko, kainan na eh. Kala ko recess na. Hello, babes! Hello? Hello. Okay, last na to guys ha. Last Focus ha. Well, hello babes ha. Hindi, Okay. hindi hello Okay. Hello, babes! Welcome to our podcast. We are your hosts. My name is Michaela. I'm Patricia. And I'm Alpha. And welcome to Babe Chronicles! Okay, so we are going to talk about our BPO experiences from top to bottom. Ang dami yung top to bottom. Top to bottom, gusto mo yun? Wait lang. Before anything else, ito na po si Alf. I we found Alpha! Huwag kayo ma-disappoint. Ako lang to guys. Kulang kami pag wala si Alpha. Huwag ka na I umiyak. mean, Dito masaya na nga. kami. Nakakami lang. Pero mas masaya kapag nandito si Alpha. Masaya Correct. kayo. Kala wala akong pere. Ano bang gusto mo? While Patricia is eating her Big Mac, we are going to talk about our BPO experiences. Pero Yes. first, paano ba kayo nag-end up sa BPO? Let's start with Alpha, since ngayon lang siya dumating sa buhay namin. Correct. So, ayun nga. Kasi talagang ang experience ko before, hulaan nyo kung ano. Siyempre, alam nyo. Diba? Doon tayo nag-umpisa. Sales. Sales clerk. Sales clerk. Hanapin nyo na lang kung ano. Basta, nag-work ako sa yun yung first job ko. After that, nag-work ako ulit as a cashier naman sa supermarket. Talaga ba? Kasi nasa Pampanga kasi ako noon, kaya hindi nyo yun alam. Yun yung mga time na nawawala ako, guys. Kung napanood nyo yung first episode nila, sinasabi nila na mga time na nawawala ako, yun. Kasi nasa Pampanga ako, doon kami nakatira. Eh, syempre kasi, hindi ko pa kasi alam yung mga BPO niyan nung time na yun. Kasi parang 2017 ata yung time na nag-work ako sa supermarket as a cashier. Yun kasi yung parang, ay, nagharap ako ng work, ano pong marerecommend nyo? Parang gano'n eh. Ganyan kasi yung ano sa kanila. So, nag-apply ako ng work, ang nakakatawa pa. Eh di, apply ako ng work no sa ano. Ewan ko lang pero parang kasi pag nag-apply ako, ang matik kasi nasagot ko talaga, English. Tapos, nung sinabi na sa akin na, tell me something about yourself. So, nagsagot ako ng English. So, bakla, nagsagot ng English. Kasi English ako tinanong eh. Kasi parang, yun kasi yung nababasa ko sa online na bago ako mag-apply, syempre mag-research ka. Parang meron ako nabasa na kung paano ka tanungin, for example, tinanong ka ng Taglish, ang sagot mo is Taglish. Parang yun yung go signal na pwede ka mag-Taglish pag yung depende sa question. Correct. So, tinanong ako na tell me something about yourself, sabing ganun. Eh, di sinagot ko ng prepared ako doon. Syempre, nag-practice ako kasi alam ko na tatanong yun eh. Correct. Kasi syempre, doon kasi mag-i-impact yung interview sa'yo sa tell me something about yourself. Yeah, first Kasi- impression last. Correct. Kasi, kung mapapakilala mo ng maayos yung sarili mo, ibig sabihin, parang, yung taong to, parang, okay, parang maganda yung first impression sa'yo nung mag-i-interview. So, yun talaga yung pinractice ko na ano. Pero hindi ko na siya gagawin, guys, ha. Tapos, yun. So, English ako nag-apply. Tapos, English ako nagpakilala doon sa question na ano. Tapos, siguro yung, narinig siguro, kasi parang malapit lang yung mga nag-aantay na applicant. Nandun lang, same room lang siya, pero parang meron lang siyang, may parang... Cubicle. Oo, parang ganon. Parang Divider may lang, divider lang siya. So, pag tinanong ako ng mga kausap, ng mga applicant, yung mga next applicant sa akin, sabi, dapat sa call center ka nag-apply. Kasi marunong ka pala mag-English eh. Sabi ko, may mga call center po ba dito? Meron. Kasi hindi naman talaga ako Kapampangan. Yung asawa ko kasi talaga yung Kapampangan. So, first time ko lang din doon sa area na hindi ko alam kung saan yung mga may call center doon. So, nag-recommend siya, meron dyan call center sa ganito, ganyan sinabi niya sa akin. Kasi magaling ka pala mag-English eh, ganyan, pinsan daw niya, doon daw nag-work. So, inalam ko. Okay. After hindi ko na nga actually tinapos yung contract ko doon. Parang dapat 6 months ako doon or 5 months. Tapos parang 4 months lang Cashier? ako. Nung cashier nasa Pampanga. After nun, syempre, nagpaplano na nga kaming mag-move back sa Manila. Kaya hindi ko pinush yung pag-a-apply doon sa work na yun. Kaya, yun yung naging target ko.
Sabi ko, pagbalik ko ng Manila, mag-a-apply ako as a call center na. Oh. Ang nangyari pa, yung in-applyan ko pang unang BPO, akala ko BPO company talaga siya. Yung pala, agency siya. Recruitment agency. Recruitment siya, Recruitment oo. agency. Ayun yung time na uso yung puting van. Naalala niyo yon, yung uso yung puting van? Oo. Kasi daw No. nangunguha ng mga, yung Babae. nangunguha daw ng call hindi, nangunguha daw na nakaputing van. Kasi alam mo pala, kaya pa nila yung sinabi yon. Kasi yung mga recruitment na yon, di ba, agency siya. So, pagka nakapasa ka sa screening nila, sasakay ka ng puting van, dadaling ka kung sang site. Dinala ako sa Oh. doon, kaya doon, tas Sa doon, Greenfield. oo, sa Greenfield. Kasi sa Ortigas ako nag-apply na agency. Tapos, after nun, di ba dinala ko doon, may interview pa ulit. Sobrang daming interview. Sabi ko, ganun pala mag-apply sa sa call center, di nun pala basta-basta. Kaya ako nag-end up sa yung first company ko. Gano'ng katagal ka na sa BPO? 4 years, more than 4 years. 4 years. Ano ng mga accounts na napuntahan mo? So, yung first 2 years ko, telco. So, technical support representative ang ate mo, kaya nalagas yung hair ko. Tapos ngayon, medyo, alam nyo na, nanginginabang ni Kesa bago kong Correct. account. So, hotel reservation. So far, yun yung parang yun yung pinakamagandang working experience ko sa sa BPO na hindi sa lahat ng naging work ko. Mo. Parang ito yung pinaka gusto kong work so far. Pero kasi syempre wala naman perfect. Meron kasi yung Oh, mamaya na yan. Mamaya na. Let's save that for later. Sige. Your ayan. turn. So, ako? Yeah, your turn. Wala talaga akong balak na mag-BPO. Pero yung first ever job ko kasi is an online English teacher. ESL. Oo, ESL for Koreans. And then, after nun, I decided to practice yung pagiging HR. And I only lasted for like 6 months. Because that was the worst experience that I've ever had. And that traumatized me. So, I said to myself na parang ayoko na mag-HR. Parang okay lang na nasayang yung 4 years. Pero if I'm just gonna end up working in this kind of environment, parang I would not risk it. So, I've always wanted to become a trainer. I don't know when it started. Gusto ko maging trainer sa BPO. Pero, ang sabi ng nanay ko, sobrang hirap makapasok bilang trainer sa BPO if wala kang experience. And it's very rare kasi na yung mga BPO companies would hire an external trainer. Correct. Ang priority kasi is majority internal hiring talaga within the same account. Kasi yung product Oo, kasi yung product kasi as much as possible within the same account para hindi na problema when it comes to the product training. So, parang yun yung disadvantage ko na parang, okay, sige na parang I have the motivation to become a trainer but I just don't have the experience. Ganyan. So, ang goal ko nga is maging trainer sa sa BPO. Okay. I'm not gonna dive into the reason why. Bakit gusto ko sa BPO. And then, nung interview, before ako nag-interview, wala kasi akong maisip kung saan ako mag-a-apply. Okay. Ganyan. So, tinanong ko yung nanay ko, parang, Mama, parang saan ako pwede mag-apply? Kahit saan daw, ganyan. So, nag-send ako ng sandamakmak na resume. So, tinawagan nila ako. Kasama ko pa si EJ. Kasama ko si EJ. Sabay kami ni EJ na nag-apply. Tapos umabot pa si EJ ng final interview. Pero magkaiba kami ng account. Siya parang na-profile siya sa parang travel account. Okay. Kasi 'di ba hospitality yung course niya. Oo, yung parang experience ni EJ. Tapos ako nilagay nila ako ng financial account. Kasi meron akong bucket sa compensation and benefits. Tapos nung ini-interview ako, nung final interview sa akin ng HR, sabi niya sa akin na parang hindi pala, nung initial interview pala. Sabi niya sa akin is, bakit ka nag-a-apply bilang call center agent? Graduate ka, tapos parang may HR experience ka na, ganyan. So, parang sayang naman. So, sinabi ko na, parang, I wanted to become a trainer. Pero I heard that it's very hard to get in or to apply as a trainer externally, especially if you don't have an experience. Kasi syempre, kung kukuha ka sa labas, kukunin mo yung may experience na. Bilang call center agent, ang experience ko lang doon is only for a year. Okay. And then, after a year, there was an opening for a trainer position sa account namin. And, luckily, natanggap ako. Ganon. Yun yung naging parang yun yung solid experience ko as a trainer. And then, syempre, lumipat ako ng work. Nung lumipat ako ng work, sa mga BPO din, as much as possible,
I applied as a trainer sa mga BPO din kasi I felt like it was much easier. Ganon. Kasi yung set of skills na meron ako is parang yun yung kailangan kasi ng Tsaka mga... may leverage ka na. Oo, ng mga BPO companies. So, ang naging experience ko lang talaga as an agent is only for a year. 1 year. 1 year lang. And then the rest of the years as a trainer. Ilang years ka naging trainer? Naging trainer. So, from 2020 to... Ay, hindi pala! 2019. I'm so sorry. 2019. Kasi I started working sa BPO ng 2018. Tapos, after a year, 2019, doon ako naging trainer. Ayun. Grabe, ilan na naging work mo? Oh, ay, nalulungkot. Parang, Parang ang dami ba? Hindi na siya maka-keep up. After call center agent, and then a trainer. A junior trainer, and then I became a product trainer for an automobile something. yun nga yun. Yun, Oo, yun, sa may sa Makati. Makati. And then after that, my last working experience as a trainer was in Eastwood. I was a process and communication training analyst. Woo! Call center! Call Trainer. Pero trainer lang talaga yon. I'm more on product and process Okay. training. So, hindi ako sa English or communications training. It's more on yung product talaga. Kung ano yung services, mga ganun services na ino-offer, ano yung process, paano namin ginagawa yung mga ganitong bagay. So, yun ako. Pero in terms of communication skills, English, Narinig ba yun? hindi ko narinig. In terms of communication skills, English, keme, wala, labas kami dun. Kasi there's a separate training team. Oo. na Kung yung process. product trainers ba, sila yung nagtitrain ng mga nesting? Yes. Sa production? Yes, kami. Kami yung magtutrain before silang mag-nesting. Tapos during nesting, may training phase pa. Nasa training, pa rin sila eh. Nasa training team pa rin sila. And then, pag depende, iba't iba kasi siya, iba't iba yung term nila sa per BPO. Pero sa may time namin, certification, yun yung pag magla-live na, pag malapit ka na mag-live. Oo. So, and when we say malapit ka na mag-live, ibig sabihin, malapit ka na talagang mag-live Ma-endorse sa calls. production. And ma-endorse sa production floor. Ganon. So, yes, kami yung in charge doon. Yan yung ginagawa mo. Sobrang matrabaho siya, nakaka-stress. Hindi ko ba alam Later kung na bakit. natin Pero tsikahin yung later mga- na. So, that's my experience kung bakit ako napunta sa BPO. Oh, how about you? Ang ating... Kasi... Hoy, wag ka umiyak. Umiyak! Charot. Kasi... Pag umiyak ka, sasakalin ko si Patrick. Di ba nag-BPO si Patrick? Tapos... from 2015, I believe, January 2016, I believe. Bessie, ang tagal mo na palang nag-BPO. 2015 ba? 2016? Dito pa ako nakatira ng BPO na siya. Wala talaga akong balak pa mag-work nun. Correct. Pero, parang dumating na sa point Anong na, year ka ba nag-apply? 2019. Nag-apply siya sa 2019. amin first. Nung Yeah. HR ako, Mm-mm. doon sa yung opisina namin sa may Union Bank Plaza. Nag-apply siya. Nirefer ko siya sa amin kasi may opening sa amin eh. Tapos parang travel account ata siya. Tapos sabi ko, kay Miss Kat, si Miss Kat kasi yung yung recruitment associate, isang ka-work ko. Sabi ko, ay meron, baka okay lang pong mag-try yung friend ko, ganyan. Wala po siyang working experience at all. Pero po siya, parang yung course niya sa tourism, ganyan. So, pinrofile siya sa isang travel account namin. Tapos, wala, parang sobrang nakakatuwa lang yung experience yung kay Patricia kahit hindi siya pumasa. Kasi first working experience, parang first Interview niya talaga. Experience. Ito sa experience mo. Ayun, hindi ako nakapasa. Sabi ko, okay lang yan. Parang siguro hindi talaga siya para sa akin. Then, umuwi kami ni Patrick. Kaya naman pala, kasama mo si Patrick, paano ka pa? Hindi, galing siyang work noon. Nagdugo siya. Sorry. Nasusunod dito ko para Dito lang ako. Kaya hindi natutuloy yung asawa ko eh. Sorry. Go. Now, forward. Nabuntis ulit ako sa second child ko. And then, nag-a-apply ako for Japan. Oo. Ayan. Narinig ko yan. Diba? Nag-apply ka Ano pa ba pala yun? nung dalawa na yun. Di mo alam? Hindi. O, tsaka na yan.
Ano? Ba't di ko alam? Lagi akong natatanggap sa first round ng elimination. Ang taray. Oo. Parang competition pala to. Oh, may babalik-balik portion, ganun. Parang may callback pa Yeah. yan. Lagi ako nakukuha sa first call. Sa first roll call. Attendance. Lagi ako nakukuha. And then, pag second na, it's either dalawa or isa lang yung makukuha. Ang madalas pang nakukuha is yung nakabalik na. Kumbaga, galing na sila sa first round. Hindi. Galing na Galing ng sa Galing ng Japan. Ah. Hindi, si Patrick kasi talaga, nagdadasal siya Nakikita na. mo? Nagdadasal siya na hindi ako matanggap. Kaya naman pala. Si Oo. Patrick na naman. Oh, hindi ka makapag-react, di ba? Tapos hindi ka naka... Ilan Oo. try ka nag-apply doon? Nakalimang try yata ako. Kasi Grabe. nagtatry, Grabe. oo, promise. Nagtatry pa ako sa Ortigas. Tapos, meron doon talaga na Iba't manager. ibang agency? Yung agency nila, Ninang, parang nakaapat ako doon. Ah, okay. Tapos nag-try ka pa sa Tapos, ibang nag-try agency. pa ako sa isang agency, nag-try pa ako doon sa isang sa may Ortigas. Mm. Ay, sa may show yata yun, sa may show. Oh. Tapos, sabi ko parang hindi talaga yata para sa akin din. Ah, Kasi kakapanganak ko lang din kay Taffy, parang 5 months pa lang si Taffy noon eh. Meron nga doon natanggap yung kasabayan ko. First time niya lang din mag-apply. 2 months pa lang siya nakakapanganak, pero natanggap siya. Grabe. Kumbaga, blessed talaga. Yung lang talaga, swertihan lang. Sortihan. Nag-apply ako dyan sa unang BPO ko, dyan sa may Ortigas. Natanggap ako. Akala ko hindi pa ako matatanggap nun. Kasi, sabi hindi daw pasok yung yung typing, Yung Oo. words per minute. Oo, hindi daw pasado. Mabagal pa ako mag-type nun kasi galing ako sa bahay. Wala naman talagang exercise yung daliri ko whatsoever. And then, tinawagan ako. Kasi sabi, uy, Pat, tanggap ka? Punta ka daw. Kasi, ay, shit. Initial nakatanggap interview pa lang yan. Hindi. J.O. na? J.O. na. Start na. Uy, Pat, punta ka daw, start na. Kala, thank you Lord, ganyan. I mean, dun kasi sa previous BPO na yun, parang pinag-iinitan ako. I don't know why. Hindi, dun sa first job ko. I don't know why, ba't ako pinag-iinitan. Pero, hindi talaga komportable yung loob ko doon. Tapos, parang feeling pa nila may utang na loob ako sa kanila. Ganun. So, sabi, Typical daw, call center issue. Hindi naman Mga mawawala yun. power eh. tripping. Correct. Hindi naman mawawala Bullying. yun. sabi nila, sige, i-lay off namin kayong mga tatlong proby. Lay off namin kayo. Pero, tatawagan namin kayo once na mag-build up ulit yung orders. Talagang nag-decrease lang yung orders. Kasi nung nag-hire sila, nakaka 120 calls per day ako eh. Grabe, queuing! Oo. Ilan ang pinakamadami mong calls? Actually, wait lang. 35 queuing na yun Wait Parang lang gusto kasi- ko lang mag-VTO nun ang ano ko lang kasi nun, tatanong ko lang kung na-receive nila yung order, tapos pag na-receive na daw nila, di ba boy? Wait. Inbound, outbound? Ano ba yung inbound? Ang inbound is papasok ikaw yung nakaka-receive. No, ako yung tatawag. outbound. Normal okay. sa outbound yun. Konti lang yung 125 sa outbound. Okay. Yan, Kala ko ganun. inbound Agawan kayo. pa kami. Agawan pa kami. Natatawagan. Oo. Kasi nga, Oo, kasi limited nga- yung mga Oo. Anong quota nyo? Walang quota. Walang quota. Meron lang kaming QA, tas wala rin namang incentive. Ilan ang AHT nyo? Feeling ko, Wala normally din. wala. Pag Normal, outbound, oo. walang age. Pag outbound. Wala din. Tapos, ang pinaka-ano namin talaga is attendance. Okay. Number 1 ako sa attendance. Wala akong absent, wala akong late, sabi ko sa inyo. Umpisa lang yan. Char. Hoy, sabi ko sa'yo, Hi! hindi nga ako komportable. Tinawagan nila si Andeng. Sabi nila kay Andeng, balik ka. Andeng? Yun nga, yung best friend Kasama ni, niya Okay. Yep. Tama. Ang galing talaga. Active listening. Wala ka nun! Okay. Wala ka nun Tapos ayun, tinawagan nila si Andeng. At tapos sabi sa akin ni Andeng, hindi ka tinawagan? Sabi ko, hindi tanong mo nga. Sabi ko gano'n. Tapos ang reply daw sa kanya, ayoko sa kanya eh. Parang actually, hindi na ako nagugulat sa mga ganyang
gagawin daw. Ayoko sa kanya. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oh, okay. Tapos, parang napagkakalat dito sa skinita na ayaw sa akin. Sa'yo? Oo, ayaw sa akin doon mismo sa yung mga taga doon, mga taga dito lang din. Mga, tapos, mga katawanan ko naman sila. Mga nagtatawanan Anong naman. katawanan? Katawanan. Tapos nagjo-joke naman sila. Nagjo-joke din naman ako. Ano ba yan? Ano ba? Dapat ba in English ko? Hindi ako lang kasi narinig yung word na Dapat katawanan sinabi mo na lang na close ko naman sila. Okay. Na nakakatawanan. Oo, may nakita akong post sa Facebook. Kasi, di ba, nag-apply din ako. Talaga ba? Oo, while, Ay, oo. di ba? Nirefer While nga pala floating, kita. while floating, 2 months ako nag-float. Sabi ko, maghahanap ako ng work para kahit papaano, ever na tawagan ako ulit, since hindi naman maganda talaga yung treatment sa akin doon, makahanap na ako ng kapalit. Nag-apply ako. May nakita akong post sa Facebook. Daw, si Adrian Are. Naalala ko siya kasi siya yung top referrer sa SCA, sa may Silver City. Talagang binigay niya sa akin lahat ng tips na pwede niyang ibigay. Tapos nakakatuwa pa kasi yung alam ko na hindi ako papabayaan nung nag-refer sa akin kahit hindi naman kami close. Alam mo yun, nare-reach out talaga si Kuya Adrian. And then, sabi ko, nung di nakarating nga dito sa bahay yung issue, sabi, ayaw sa akin doon. Di ako uuwi dito nang wala akong trabaho. Tapos, nung pag-apply ko doon, Hindi ka pa nakaka-uwi. Kumalat na yung chika. Ibig sabihin, parang, hindi, for the span of 2 months, tuloy-tuloy yung chika na yun. So, hindi ka umuwi ng 2 months? Charot. Taga saan ka? yun nga iniisip Sa ko. kalingkit. Ay, violente. Violente yun, Nada. Anyway. Ay, Eme lang. So, alam kasi nila na nag-apply ka ng bagong work. Hindi nila alam. Wala akong pinapaalam na nag-apply ako ng other work. Basta alam lang nila na naghihintay ako ng call nila. Tapos, nung sinabi ko yun, punta ako ng SC, dasal ako ng dasal. Lord, kung hindi man para sa akin to, okay lang. Pero kung para sa akin to, thank you so much. Pinagdasal ko talaga, ayokong umuwi nang wala akong work. Kasi ganun yung nararanasan ko. Wala naman akong ginagawa sa kanila, ganyan-ganyan. Pag uwi ko, final interview na ako. Yes. Ako kasi, Lord, bigay mo na sa akin to. Gusto ko to, Lord, bigay mo na. Ganun ako. Binigyan ko ng Wala option kang si Lord. option. Bigay mo na to, Lord. Ganun, Walang hindi, option. promise, legit nung, syempre, natural sa atin yung pag mag-apply tayo ng work. Syempre, magpe-pray tayo. Oo, Ako talaga totoo. lagi kong pray, Lord, bigay mo na sa akin to, please na. Ito nga, di ba, naghanap nga ako ng bagong work kasi gusto ko na ng work from home. Lord, bigay mo na sa akin. Sana tawagan na ako. Kaya ko naman sumagot. Tawag na lang inaantay ko eh. Sasagutin ko naman sila. Tapos, edi, nangap ako. And 2019 hanggang 2021, nasa ako. Tapos, Tagal mo din pala doon. oo, 2 years ako doon. Nagsimula kami email lang hanggang sa nag-convert to chat. Tawag dito. Kaya pala, hindi ka masyado familiar yung inbound and outbound. Kasi madalas ang experience mo, Non-voice. chat, non-voice. Yeah, non-voice. Okay. Tapos nilipatan ko rin sa non-voice din. Ever since? Ever Kaya? since, puro non-voice. Kaya, yung yung communication skills ko, parang na-left out. Parang naging stagnant yung yung English ko, yung the way I handled customers, parang nawala yun. Oh, since we've talked about paano tayo napunta sa BPO. sa BPO and parang yung mga nangyari during the course of getting into that company. How was your training experience? Huwag naman yung mga ganyan Gusto mo tanong, lang ganon? ma'am. Parang kasi, Ma'am, wait. how was your training experience? Well, so far, yung mga nagiging trainers ko naman, tsaka yung mga nagiging ka-wave mates ko naman, wala naman ako naging issue. Wala. Kasi, as much as possible, ako talaga yung pagka sa training pa lang, tahimik lang talaga ako. Ay, same tayo. Tahimik lang talaga ako. Kumbaga parang nag-o-observe lang talaga ako. So, yun yung training experience. O, ikaw?
Masaya, kasi lagi kaming, ewan ko ha, pero lagi akong, napupunta sa team na, sobrang saya kasama, as in, as if talaga, training Masaya pa talaga lang. pag training. Training pa lang, Correct. training pa lang, lahat kami nakikipag-participate, ayan, lahat kami, masaya, lahat kami talagang sama-sama, training pa lang ha. Ang lamig, Yun, wala ako na ng kumot. Nilalamig na ako, babe. Ito, Blackpink. Yeah. Okay. Anyway, Sorry, Lira, yung kasi lola niya. kaya laging wala. Hindi, kakagaling ko lang kasi talaga ng sakit, babe. Kaya, bilis ko lamigin pa. Yung mga sinasabi nyo na sobrang saya sa training, I would agree. When I became a trainer, parang I made it to a point, or parang I made it an objective na as much as possible, before I endorsed them to the production floor, they had their fun. Kasi, alam naman natin kung gaano ka-stressful ang production. Kahit sabihin mo na merong meron kang healthy, parang relationship with your teammates, ganyan, with the management, may stress factors pa rin kasi na you need to consider and you need to factor in. Na, alam mo yun, sobrang makaka-apekto pa rin, whether it's with your KPIs, with your productivity, a lot of shit. Kaya ako, I always try to make the trainings fun as much as possible. I try to make it engaging, kaya nakakamiss din nag-training actually. May mga times na gusto kong bumalik sa training. Parang gusto ko ulit maging trainer. Pero, ngayon, parang I just don't have it in me to become a trainer anymore. Simula nung... Iba na yung forte mo. Hindi naman sa iba na yung 40. Parang I feel like training would still be my thing. Parang if I was given a chance to become a trainer again, I think I would still grab the opportunity. Pero within your company. Pwede. Parang I don't mind. Diba? So, I don't mind if kasi I think I just like the fact na sobrang bait kasi ng mga tao dito sa opisina. Huwag ka umiyak. Sure. Iyak ka na naman eh. Sabi na naman ng boss mo, Ella, iiyak ka na naman dahil masaya ka ba talaga, Ella? Bakit lagi ka umiiyak? Ayun. Siguro, ay nako, ayoko na. Delete na lang ako mag-talk. Anyway, so, ayun, parang unfortunately, parang ang sakit man isipin, pero ayoko na kasing bumalik talaga sa training. Based dun sa parang previous experience mo work. sa mga... Oo. Yun kasi guys. So, sobrang Galing nakaka-drain. daw namin yun, no? Sobrang nakaka-drain kasi yun. Alam mo yung sobrang nakaka-drain to the point na there was a point wherein I broke down in front of the trainees. I broke down in front of Grabe. the trainees. And sobrang unexpected yun. Kasi I was trying my best not Baka to kahit break ako may down. experience ko yun, baka hindi lang ako mag-breakdown dun, guys. Baka talaga kasi- napadole pa ako. Hindi, yun. Parang, so, I feel like parang super overwhelmed. Tapos nala pa siya, yung frustration and yung basta yung nararamdaman ko ng time na yun, na-carry over pa kasi siya ng weekend. Grabe, parang ayoko na siyang Oo. balikan, guys. So, pagdating ng Monday, nung nakita ko yung mga mukha ng trainees ko, kasi nagalit kasi ako sa kanila nung Friday Friday shift, nagalit kasi ako sa kanila. And kilala niyo naman ako. Parang as much as possible, I try not to parang show that kind of emotion. Kasi syempre, trabaho pa din yun. Workplace pa rin yun. Kahit na sabihin mo na ikaw yung trainer nila, ikaw yung kahit pa paano may command over them, hindi mo naman basta-basta pwedeng pagalitan lang yun naman yan just because kailangan mo silang pagalitan. Parang ganun. And so, yung frustration na yun, although pinagsabihan ko sila, pero yung frustration na naramdaman ko nung Friday na yun, hindi kasi siya na-solve within the day. Kasi end of shift na yun eh. So parang there was no time for us to really talk about it. Basta kung ano yung ginawa nila. So, that carried over nung weekend hanggang mag-Monday. And then pagdating nung Monday, nung nakita ko talaga yung mga mukha nila, bigla talaga ako umiyak. So parang, before ako umiyak, sabi ko na parang, I just wanna say something. Gano'n. Gusto ko na kasing i-address yung ginawa nila nung Friday. Parang start pa lang ng shift, parang before we start the training, parang I just wanna address something. And then before kong i-address, nung mga nag-open na sila ng, eto pa, naka-on-site kami, pero naka-virtual, naka-zoom kami. Ganyan. And then nung pagka-open nila ng mga cameras, Nakita mo yung mga mukha. nakita ko yung mga mukha nila. Ano? Parang bumalik yung frustration
na nararamdaman ko nung Friday. Hindi kasi parang minamak pa siya nun. Hindi pa naman. Parang basta bumalik yung feeling ng frustration ko. Na-trigger yung Naiyak anxiety. talaga ako. Oo, sobrang Oo, mukha nila. na-anxiety talaga ako. So, Grabe. napaiyak ako. Pumunta ako dun sa kasi may dalawang offices sa may loob ng production. So, nagkulong ako dun sa may isang office. Tapos si Chikay, My God. nilapitan ako. Sabi niya, bakit? Anong nangyari? Parang did something happen to your mom? Did something happen to your family? Kemi, are you hurt? Ganyan. Sabi ko, ayoko silang makita. Sabi ko, nung nakita ko yung mga mukha nila, naalala ko yung ginawa nila nung Friday. Ganun siya kababagay. Ganun na. So, Hindi mababaw yung gagi. Siyempre, emotion niya yun, kinumkim niya ng Friday, tapos nung nakita mo bigla yung mukha nung pero ito na lang. Grabe. Parang I don't know if you guys know about this, pero one of my biggest pet peeve when I'm in my trainer mode is yung nililigpitan ako ng gamit. Oo. Pero nagsasalita pa ako. Yung pa-out Uwing na. uwi. Oo, yung mga Hondang-honda. Honda. Ganon. So, ilang instances na kasi yan. And I always tell them na as much as possible, hanggat hindi ko pa kayo sinasabihan na mag-pack up or hindi ko pa kayo dinidismiss, please, wag niyo akong ligpitan. Grabe Kasi sobrang nababastos kasi ako na parang, Anong oras na ba? Baka OT na daw kasi. hindi naman. At ang, OT ba? ang ano naman kasi is, Ang aga niya nga magpa-dismiss. oo, ano naman, sobrang bihira akong, yung as in 1 minute na lang, mag-end of shift na, sobrang bihira akong maging ganun. Unless I have to. Pero, if I can naman, if I have the option to let them go, to dismiss them early, I don't mind. Wala naman akong problema. Pero if I don't have the option, I'm sorry, pero kailangan talaga nating sagarin hanggang mag-end of shift. So, ayun nga. Nililigpitan kasi ako, tas nagsasalita ako. Ang dami kong sinasabi na reminders, ganyan. Tapos, si ate nyo, na-rattle. Kasi nakita ko, nagliligpitan, mga nagsasara, yung iba nagpupulbo, nagsusuklay, nagliliptin. Naka-web, Oo, naka- naka-on cam kasi. Ay, grabe yung babastos So, sabi ko, ay, anong meron? Uwian na. Gawin ako. Tapos sabi niya, hindi, Miss Ella, keme-keme lang, ganyan. Sabi ko, okay, sige, ganyan. Sige, uwi na kayo. Ganyan. Tapos, hindi ko na tinapos, ganyan. Tapos, nung Monday, sinabi ko sa kanila na, parang hindi ko naman kayo, parang ako din naman guys, parang umuuwi din naman ako. Umuuwi din naman ako. Ayoko din naman nag-OT. Kaya as much as possible, kung kaya ko naman kayo pauwi ng mas maaga, gagawin ko naman. Pero hindi ko naman kayo pagsistayin, hindi ko naman kayo mag-overtime unless kailangan talaga natin. Pero sobrang bihira naman kasi noon yung overtime. Walang ang OT sa amin eh. So parang, yun yung parang naging first thing ko yung nag-breakdown talaga sa harapan ng sa harapan nila na hindi ko talaga sinasadya. As in, I wasn't planning on it. Kasi, I don't think it's professional. And for you to cry, diba? Tapos, whether it's mababaw or not, pero regardless of the reason, parang I don't think it was right for you to break down in front of them. Or, parang I don't think it was right professionally. Parang ganun. Kasi I could have handled that differently. I could have handled that professionally, but instead I broke down. So I think that's one of my biggest kind of regrets. Pero at the same time, I didn't really have that much regret for doing it because I get to express what I was feeling. Yun nga lang. Sobrang naging emotional lang nung pag-share ko sa kanila nung nararamdaman ko, which I didn't mean to happen. Was there a time na pina-power trip kayo ng management? Babe, ito na nga. Ay, antindi. Antindi, alam na mga ka-teammate ko to. Alam na mga naging ka-teammate ko to. One time kasi, yung dati kong TL, na-promote siya as OM. So, ang nangyari, ang team namin ay na-handle ng ibang TL. Yeah. So, itong TL na to, Na, ay, grabe. Yung na-promote na TL na nalipat sa team niya?
Hindi. Ang na-promote is yung dati namin TL. So, walang choice. Kailangan kami i-let go ng TL namin na naging OM. Binigay kami sa ibang TL. Aha. Itong TL na binigay sa amin, kaya palang nalaman namin, tinatanong kami ng mga empleyado doon. Kaninong team kayo mapupunta? Kay ano, ganito. Ay, nako, good luck. Ganun yung sinasabi nila. Ay, may pa-disclaimer na. So, hindi ako masyado nag-ano kasi hindi ko naman kilala yung tao. Tsaka nung first time na na-meet ko naman siya. Kasi minsan OA din talaga yung Oo, kwento. alam ko. Oo, Kaya totoo. hindi kami naniwala. Ako, dahil 2 years na ako doon sa company. So, parang kilala ko na naman yung mga tao dyan na may ugali. At hindi naman siya kasali Kasama doon. Kasi hindi ko doon. pa siya nakakasalamuha. So, nung time na naging TL namin siya, edi carry lang. Nag-meet and greet kami. Hello, ganyan TL. Tapos, alam mo, ito pang nakakatawa kasi parang parang ina-identify niya yung mga personality namin or yung mga belief. Sabi niya sa akin, introvert daw siguro ako, kaya daw ako tahimik. Kasi, edi nagpapakilala. Sabi niya nga sa amin, mga introvert pala kayo, no? Pero hindi niya alam na talaga Taka-inverter kayo. Pinapakiramdam. Hindi, kasi yun na nga, Bigyan. nakikiramdam pa kasi ako. Correct. Bago kasi siyang TL. Ngayon Ito wala nga kasi siya. hindi FC kasi to. Kapal kasi nakapag-meet. Tapos, ano kasi talaga siya, ako. napunta kami sa kanya. Manguna, okay, no, okay. Hanggang sa, ang tawag pala dito sa TL na to is, first time ever in the history na nagkapapel si Alpha Jessa dahil sa'yo. Oh my God! Ito nga, Yung babe. inverter natin na Alam mo, dumating sa point na tuwing may coaching, manginginig na ako, alpha coaching, punch coach, hala shit, ano naman ginawa ko? Parang yun na yung parang yun na yung naging trauma ko kasi talagang every time na magko-coaching kami, kukoach ka niya kahit di mo scheduled na coaching. Basta meron siyang call out sa'yo, kukoach ka niya. Tapos may kasama ng papel yun. Hindi let's be real Talagang nasa TL yan. Kung Actually. ipagtatanggol ka niyan or Correct. hindi. Pero wala rin tayong magagawa kung ang OM sasabihin na hindi, ipapel mo yan. Correct. So, understandable naman yung mga ganun fact. Alam mo, dumating na sa point na nakatatlong FGD kami. Oh my God! At walang nangyari. Brings back memory. Grabe, babe. yung FGD niya. Nakatatlong FGD kami sa manager namin, tapos kinakamusta na kami. Alam mo, naging parang ang naging resolution niya dun sa issue. Dumating pa yung time na umiiyak na yung mga ka-team namin sa manager namin, parang open forum, gano'n. Kinausap kami, sabi niya sa amin, no? Yung last FGD namin. Sabi niya, okay, sabi niya, papapasukin ko dito yung TL niyo, sabihin niyo sa kanya lahat ng hinanakit niyo. Wala nagsasalita, lahat kami nakaganon lang. Wala talaga magsasalita. no? Ba? Pero, Tama ba yung ginawa niya? Hindi ko alam ha. Kasi iba-iba kasi sila ng diskarte. Pero as much as possible, pag nagkakaroon kasi ng FGD, normally involve si HR or si OM. Diba? Si manager. yung OM namin yung nagsabi eh. Tapos, ang mangyayari is, kukunin niyo yung feedback from the team, ganyan. Tapos, siya yung mag-relay ng either si HR or si OM. Yung mag-relay ng information. Kasi, kumbaga, parang magiging coaching session niyo yun. With the team lead na, ito yung feedback sa'yo. Kasi kung hindi ganyan. sila, di ba, kung walang changes after nung FGD, that's nalaman mo ko ng mga feedback sa'yo. There's something wrong na. Kasi, di ba, wala lang sa mga empleyado eh. Lahat na kami, hindi naman ako lang yung nagdadaing bebe. Sila din, nagulat nga ako kasi pati pala sila ganun. Kasi, ayun na nga, dadating, ikaw ba naman, dati ako, favorite ko mag-coaching. Kasi pull out yun eh. Correct. Hindi yung oras mo Correct. eh. Usually, ginagawa namin dyan, TL namin, kamusta, tingnan lang, tapos konting chika. Masaya, pero siya, anong ginawa mo dito? Bakit ganito? Ano yan eh, CTP yan eh. Ano sa TP? Yung parang Zero may- tolerance oo, policy. Yung QA, parang Okay. Zero kumbaga, tolerance policy. final warning, mga ganon. Kumbaga, no Oo, sabi niya, exemption. level 4 yan, ganyan. Tapos sabi niya, basta every time na magko-coaching kami, meron akong papel na hindi lang level 3, level 4 na siya. Kung final warning na lagi. Tapos yun na nga, parang alas lahat ng buti na lang sa amin kasi, kung ang nangyayari naman, hindi niya, kasi pagka sinabi niya na ako na final warning ako sa ganito, careful na ako, kumbaga yung call out na yun, promise, legit, alam mo yun, Gano'ng katagal ang cleansing period kada papel? 4 months to 6 months, matagal. Ano kami nagtagal sa kanya, 3 months kami nagtagal sa kanya. Ilan ang papel na nakuha mo sa kanya? Hindi never Dami kita din. ng top team. Kung hindi kayo, Di ba ako mga ano? Hindi lang naman ako, babe.
Hindi lang naman ako. Pati Hindi, yung mga I ibang mean, ka-team. Kasi diba, let's say 3 months lang kayo sa kanya. Ilang papel yung binigay niya sa inyo ko? Parang bad record din sa kanya. Oo! Di ba bad record sa kanya yun? Hindi ko alam. Alam mo ba ang nangyayari nga? Since siya yung maalam sa mga violation, pag siyang acting OM, pag wala yung OM namin. Siya yung parang nagsasabi kung dapat bang papilan yung isang ahente o hindi. Iba kasi, pag ganun, sa Tsaka, experience ko, record din yan sa, maraming HR eh. Mali na yung mga ahente mo. Baka nasa yun na yung mali kasi hindi Ewan ko nga sa kanila, ito nga nangyari. Parang maging leader. Correct. Ewan ko I sa, agree. Adas, alam mo kung yung sa mga dati kong TL, hindi talaga ako nakaramdam ng pressure. Sabi ko sa'yo, di ba saya ko nga dyan? Wala akong reklamo. Pero ito lang talaga, simula nung pumasok siya sa buhay ko, nagkanda leche-leche na talaga yung mga mga ganap ko sa work. Kaya nga parang, dito na ako sa rurok ng buhay ko na. Char! Ready na siya. Ready Ready na ako. siya mag-fly Like, away. Ready ko na, parang, kaya, go for the goal na ako talaga. Hindi ko na siya goal eh. Parang hindi na ako talaga happy. Wala na yung amor ko sa work. Dahil sa mga ganong factor. Kasi, hindi lang naman sa akin, kumbaga pati nakikita ko sa paligid. Oo, hindi na sila Parang, masaya. hindi na siya healthy para sa akin. Ayun. Kasi nga naman, parang, regardless kasi, hindi naman kasi natin kumbaga hindi naman kasi natin may ikakaila na walang trabaho na hindi stressful. Parang lahat naman ng trabaho stressful. Lahat naman ng Oo. trabaho mahirap. Na-experience ko din naman I yun. agree. Yung Pero, stress. parang, iba kasi yung work environment if healthy kasi siya. Oo. Minsan kasi yung stress sa work, Work lang yun. oo, eh. yung stress sa yung challenges na kinakaharap mo sa work. Kaya mo kasing i-tolerate yun kasi wala kang choice eh. Kasi yun yung Work lang trabaho naman mo yun. eh. Oo, nababayaran kayo para ma-stress ka Oo, sa work eh. Correct. Hindi, actually, yung sa, yung work na kinakaharap mo with the customer, with the cases, yung the work na hinahandle mo kung paano mo yung mga Gagawin, KPIs oo. mo, yung mga, Performance. yung mga stress na yun, nare-relieve siya once you know that your management or your manager is always helping there. you. Oo. Correct. So, ayun, parang, sige, stressful yung trabaho, mahirap yung trabaho, pero, parang, kaya ko naman kasing lagpasan yun, or kaya ko namang i-tolerate yung stress and yung hirap na yun, if yung mga taong kasama ko, not just the management ha, pero the people that you're working with, the people that you're surrounded with, are also, I wouldn't say, friendly or nice, pero as much as possible, they have that level of respect for you. Correct. Ganon. Hindi mo naman kailangan kasi na maging kaibigan sila or anything. Parang, you just have enough respect for each other that you don't step on each other as well. Parang ganon. So, yung mga nang pa-power tip na yun, nagigigil ako Di na tuloy ako trainer ngayon. Kasi, Hindi tayo di tayo Hindi tayo name drop. name drop kasi. Pero alam nyo ba, ang good side, ang good thing sa mga na-experience natin ng mga ganun tao is nalalaman natin kung paano natin siya i-handle. Correct. Sa susunod. Kasi Oo. katulad nun, alam ko na ganun siya. Ang ginagawa ko, naging careful ako. Para maiwasan na lang na matrigger yung ganun niya sa akin. Kasi actually pagkausap ko siya, okay siya eh. So, sa akin naman, never ako thank you Lord. Or never talaga. Kasi mahal ako ng mga TL ko. Dahil siguro, alam nila na genuine nga ako magtrabaho. Ganyan. Totoo. Tapos, oo, totoo, promise. Kapag nag-work ako, I situate na yung work ko, Life is not fair. I situate na yung, Ba't di ako sali, Lord? kasi, ewan ko ha. Parang first pa lang, magaan na yung loob nila sa akin. Meron lang isang Sa akin TL. mabigat, ganun. Hindi ka kasi nila masyadong kilala dahil nga Baka siguro tahimik ka. Oo. Kaya ko yun. So, sa akin, ang nakakatawa. Pag sinasabing magtahimik ako, hindi naniniwala si Patrick. Promise, tahimik ako, promise. Tahimik ako sa opisina. Nagising na. Tapos, merong isang, yung OM namin noon,
na-promote siya as SOM. And then, nag-hire sila externally ng isang OM. So, si OM, girl. And my TL was a boy. Was a guy. And then, si TL kasi, ka-age lang namin. So, nagkaroon kami siguro ng super close na relationship na wala nang wala na yung gender role. Wala na yung role. Hindi na, tsaka ayaw niya rin ng tinatawag siyang TL. Yeah. Ganon siya ka-cool. Ganon siya kasarap kasama. Ganon siya kabait. Talagang, napaka-spiritual niya pa. Kasi Christian siya eh. So, lahat ng masishare niya. Ba't nakapunta sa... Sorry. Alam mo, Nag-check na kasi yung mama ko eh. Sorry. Nasa na daw kami, sabi ko, pauwi na. Pero, sige na. Sabihin mo, Anyway, tas sobrang bait niya. Kaso si TL, as in, ang perfect niya na. Tapos talagang masaya kami. Nung dumating lang talaga tong Joke lang. Tapos, kasi time is running. Eto na. Sinabihan na. Tapos, kasi narinig ko, dun sa cubicle, since na late nga si kuya mo, sabi niya, Masagap ka ng chika sa CR ah. cubicle tawag dun, di ba? Yung sa ganun. as a station. Oo. CR ah. Yung CR din nasa sabi ko, ang taray, yung chika mo nakaawat sa CR. Ano ba tawag dun? Station kasi. Sabi nila cubicle eh. Depende. Pero sa amin, station Sabi na din tawag. station eh. Oh, tama pa rin ako. Guys, comment down below nga ako. Di ba siya ako nagpapatalo, guys? Magbutuhan tayo. And then, narinig ko sila dun sa station. Sabi kasi, hindi porket maliit ka, ka na. Nagpapabuli. Oo, nagpapabuli ka na. Wow, ikaw Sabi pala ganun. yung bully dito sa story natin. Yan. So, sabi ko, tas yung boses niya nun, parang intentionally, nilalakas niya para sa akin. So, may bad record na ako sa kanya. So, yun pa lang. Kasi nakarating sa akin, na si Bading mismo nagsabi sa akin ha, si Bading sinabi sa akin na mag-ingat daw sa akin dahil ako daw yung spokesperson ng Team Math. Taray, spokesperson ka sa Yeah, I'm the spokesperson. Nakita kaya? Hindi naman. Hindi naman. Kasi sa akin kasi, ayoko nung personally, ganun talaga yung personality ko, I swear to God, since high school pa lang, ayoko nung may inapi sa harapan ko. Oo naman, kaya nga Oo. gusto niyo akong sugurin no sa tricycle eh. Hindi ako, Ay, hindi ba? Nagulat nga ako, biglang sumugod sa tricycle. Si ante! Meron kaming town hall, tapos sinabi sa amin, may other question pa ba kayo? Ayan, open na, sila, open sila. Yung sa QA po namin, sa ganyan-ganyan, yung iba naman, about sa attendance, pasensya na po, ganyan-ganyan. Sa akin, sabi ko, pinapabili niyo po kami ng generator at Yan. hindi po namin kaya yun. Yan po ko Nagsabi sa inyo niyan. I have my screenshot. Sabi ko pong gano'n. Tapos, hindi ako tumigil. Sabi, ano pong Kaya ang dapat daming galit sa'yo, Patricia. Ito yung- Oo, kaya Ito ang yung daming ano galit sa akin. Tapos, hindi ako natinag na hanggang sa site director kausap ko. Kasi, gusto ko ng sagot dun sa tanong ko. Correct. Question was, ano yung dapat naming gawin kapag nagkaroon kami ng power interruption and ang sasabihin sa amin, hindi kami bayad. Eh, hindi naman namin kasalanan. Ang sagot nila sa amin is, totoo naman, is si client na ang ibinibigay nila, syempre, is yung bayad na ipinasok mo. Correct. Ba't ka nila babayaran sa oras na hindi mo naman pinasok? Sabi ko, what should we do nga? Sabi, pwede daw i-slide yung shift. Thank you for that answer. Sabi ko ganyan. Tapos, sabi ko rin na, what if po, kasi ang sabi niyo sa akin, yung slide is dapat a day before nung interruption. So, what if yung interruption nangyari parang within the day? Middle of the shift. Yeah, in the middle of the shift. So, what should we do? Sabi ko ganyan. Tapos, talagang kinilaro ko lahat para sa akin. Tapos, sobrang tahimik na ng team. Ingay niyo sa GC, yun. Oo,
Patricia, bakit mo ginawa? Talaga, Patricia. Talagang ano sila sa akin. Talagang, Patricia, sino Hindi ako nagsabi yung- sa'yo? Go, yan? Patricia. Oo, ganun lahat ng praises na nakuha ko. Which is, hindi naman ako proud. Kasi, feeling ko may dinigrade akong tao eh. Pares na tayo huminga. Pero, sasabihin ka? Sasabihin ka kasi. Meron akong sasabihin eh. Na parang, oo, parang I get yung TL. TL mo yan, di ba? I get yung nasa City of Dreams na parang Hindi, ito pa, ito. ano nga naman, na bakit mo binaypas? Kasi I could have confirmed that Hindi, siya mismo nagsabi eh. Yung screenshot, siya mismo ang nagsabi. Ah, Na bumili kami ng generator. siya mismo. oh, hindi Oo. tinanong mo nga. No! Akala Ni-screenshot ko lang. nagsabi yung yung OM. Yung OM ang nagsabi. Tapos, Totoo. pero sa screenshot, akin, siya yung may siya, sabi. syempre, siya yung nasa GC namin eh. Siya yung TL sa GC namin. Alam naman si OM yung ano. Wala nasa ba GC nagtanong sa GC, bakit po, Nabumili bakit? walang magtatanong ng Oo, gano'n. that, I would get, bakit feeling niya na bypass siya? Oh, and then, I cleared it nga. Sabi niya, Pat, can we talk? Sabi niya ganyan. No. Charot. Nung after nung town hall, and then, sabi ko, sige po. Tas, sabi niya, what happened? Sabi niya ganun. Tas, super nalungkot siya. Kasi, talagang close kami. Naramdaman ko sa kanya na even though, una pa lang sinabihan na siya, nung OM ko, na ayaw sa akin na, mag-ingat sa akin, ganyan. Nanginginig ka ba? Oo, nangangatog ako sa galit. Nangangatag Nangangatog ako sa galit, oo. Ay, Kala ko sa lamig, guys. walang ay, sa lamig. Sa galit na po. Oo, Nangangatog ako sa galit. Dahil dun sa OM. Hindi dahil kay... Nalaman ko pa na yung ibang TL na close din kay OM, yung sumisipsip kay OM, nagsabi din sila sa mga GC nila. Pero yung ibang TL na, yun nga, yung close ko. Nanginginig si Patricia. Ang Nanginginig lala, talaga. sabi ko sa intense to eh. Nangangatog Nafe-feel ko talaga. yung aura ni Patricia. Yung aura ni Patricia. We'll be right back. Nalaman ko pa na yung ibang TL, hindi naman talaga nila sinabi yun. Mm. So, ibig sabihin, discretion na ni TL yun. Kung Correct. sasabihin nila or hindi. And then, dun ko nalaman na minahal talaga ako ng TL ko. Sabi niya sa akin Patrick, na sabi niya sa akin, Patrick, minahal daw siya ng Minahal daw niya. siya. Oo, sana. kasi totoo, mahal ako sa lahat May care TL. siya sa'yo. Oo, lahat ng mga TL ko, minahal ako. Kumbaga, hindi nila ako tinignan as maingay na puro lang kumbaga nakita nila kung paano ko magtrabaho, nakita nila kung paano ko pangalagaan yung trabaho ko, kung paano ko intindihin yung mga teammates ko. Tapos yun nga, tapos ang napag-usapan namin is sabi niya, yun nga, what happened? Sabi ko, kasi TL, alam mo naman, hindi naman ako nagkakaroon ng power interruption ever. Never naman ako na late. Tapos, kapag merong internet problem, nagagawan ko po kaagad ng paraan. Paano po yung mga tao na hindi kaya, na hindi rin kaya magsalita? Correct. Sabi ko, ganun. Kaya, sorry TL, kung feeling mo na bypass kita. Ako na yung nag-open na na Kasi walang na nagbe-bring bypass. up eh. Oo. Hindi, yung about sa na-bypass. Ay, okay. Sabi ko, pasensya ka na sa akin, TL. Sa resort Sabi ko, source. ganun. Reimburse ko na Kasi lang. naka-robe siya. Yung white na robe. Kahit ako, pumunta ako ng Resorts World. Oo, naka-robe siya. Tapos mag-selfie ako doon sa may balcony namin, puro city lights. So, yung may swimming pool. Correct. Yung may golden something. And then, sabi ko, pasensya ka na talaga sa akin, TL. Alam mo naman hindi po talaga ako nagsasalita at hindi rin po ako makiki-osyoso hanggat hindi ako involved. However, hindi ko na pumatake na nahihirapan yung ibang katim ko. Tapos, wala akong gagawin. Sabi kong ganun. Tapos, doon niya na-realize na, oo nga. Kasi, nung una, parang dire-diretso yung word niya sa akin dire-diretso. Baka sa galit. Oo, siguro sa galit. Namula oo. kayo sa galit. Di ba ako kwento? So, siya namula sa galit. Ako namula ako sa Gago. Pwede ba yun? Charot lang. Gago.
Yun yung sabi ko sa kanya na, doon biglang nag-shift yung ugali niya towards sa akin. Hindi na kami hindi na kami nagko-coaching, hindi na kami masyado nag-uusap. Ganyan. Siguro kasi mas gusto niya na pahalagahan yung work niya. Ganyan. Kumbaga, yung relationship namin is, na lang, agent to TL na lang. Pero Not- ano ba? Not beyond and hindi na mo. Kumbaga, we keep our respect with each other. Hindi na kami, Gets ko Oo. yan. Yeah, gets ko yan ganyan. nagre-respetuhan na lang kaming dalawa. Anyway, at dahil dyan, syempre, yung sa akin, we're not gonna cover it for today's Yeah, it's episode. 11:20 p.m. Yeah, it's 11:20 p.m. And guys, I don't think I'm gonna be able to cover mine anyway because it's pretty new. Yeah, It's pretty recent. So that concludes the part 1 Yeah. of our BPO experiences. I think we're gonna cut this into 3 parts. So this is gonna be part 1, and then we're gonna have part 2 and 3 that's gonna come out in the next few weeks. And we're still gonna talk a lot more about our BPO experiences because apparently we have a lot. We have We have a lot. And we haven't even really tackled that much for today, pero ang haba na ng usapan. We've been recording for 2 hours already. Okay, so thank you so much for that. And finally, we have Alpha. So hopefully, by part 2 and part 3, you're still with us. Siyempre, kukomplete natin perfect attendance. Char! Hindi pa rin ako sure, guys. Sayang. KPI mo babagsak ka sa akin, Correct. te. Sayang ang incentive natin. Na-incentive. Okay, anyway, again, thank you so much for listening. We really appreciate it. Thank you, guys. Yes, so you can also follow us on our social media. You can follow us at Instagram, Facebook, Twitter. Oh, it's X, by the way. Wala na tayo. It's X. Oh, we have. I have we have. Twitter. X. We also have TikTok. Did you know that we have TikTok? Oh my God, hindi ko alam, Yeah, guys. Hindi ko alam may TikTok pala kami. Yeah, we have TikTok. Para akong lasing, guys. Namumula yung mukha ko. Para akong lasing. Namumula kasi siya out of galit. Anyway, please nakakagalit follow tong and subscribe to our podcast as well on Spotify. And we really appreciate everyone who has been listening to us. Thank you. And our question for today. Can you relate? And what was your most stressful BPO experience? Whether it's management or whether It's work related Yeah. or teammate related. Let us know in the comment section or the Q&A section in our podcast in Spotify, or you can comment on our Facebook channel. Send us an email. Oy, We also have email. Grabe. If you guys wanna Sorry, know, ngayon lang kasi ako naka-attend, guys. Kaya nabibigla ako. we have an email if you guys are interested. Our email is babechroniclespodcast@gmail.com. So if you're interested in that, you can send us an email. You can also send us a message. And yeah. Oh, may nag-comment. Someone is listening from South Korea. Were you Ano able to sa'yo? translate daw ba into Korean next episode? Anio. Sure. No. Oy, we're going to have that. No, we're going to have our podcast in South May Korea. kilala naman si Patrick na translator South eh. Korea. Di ba you have? Di ba you know someone? Oo. John Patrick Genova. Dali. Talaga? Seriously. Seryoso ba? Okay. Sige na. Anyway, again, my name is Michaela. I'm Patricia. And I'm Alpha. And this is Babe Chronicles. Goodbye.